Sinabi nitong Miyerkules ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) na sinuspinde nito ang serbisyo ng Ceres Transport sa Antique Iloilo matapos maaksidente ang isa sa mga bus nito sa Antique na kumitil sa buhay ng hindi bababa sa 17 katao. Nag-issue na tayo ng 70-day preventive suspension sa buong fleet, ibig sabihin yung mga bus na bumibiyahe sa ruta na yan, total 15 units, nag-issue na agad ng preventive suspension, LTFRB Chairman Teofilo Guadis III sa isang pahayag, he said. Naglabas na kami ng 70 araw na preventive suspension sa buong fleet, nangangahulugan nito na ang mga bus na bumibiyahe sa rutang iyon, lahat ng 15 unit, ay agad na sumailalim sa preventive suspension. Idinagdag niya na kasalukuyang iniimbestigahan din ng ahensya ang roadworthiness status ng sangkot na bus bago ito gumawa ng fatal trip. Ang roadworthiness ay done during the registration but it is incumbent upon the bus company na every time babiyahe yan, sisiguraduhin nila na maayos yung kanilang mga bus, said Guadis. Ang roadworthiness inspection ay ginagawa sa panahon ng proseso ng pagpaparehistro, ngunit responsibilidad ng kumpanya ng bus na tiyakin na ang kanilang mga bus ay nasa mabuting kondisyon bago ang bawat biyahe. So yun ang titingnan ko. Each check namin yung ledger sa terminal para ma-assess yung condition before departure, and of course, titingnan din namin yung condition ng driver, he added. Sinabi ni Guadis na nagsimula na ang LTFRB na magsagawa ng site inspection at nakipag-ugnayan na sa isang insurance company para mabayaran ang mga biktima. Dagdag pa niya, tinitingnan na nila ang mga ulat na ang lugar ay di umano sa parehong lugar kung saan naaksidente ang isa pang Ceres bus na nagresulta sa pagkamatay ng 2 pasahero ilang taon na ang nakararaan. Sa pagbanggit sa mga inisyal na ulat, sinabi ni Guadis na ang bus ay patungo sa Antique mula Iloilo City nang makaranas ito ng mechanical failure. Nilampasan nito ang isang concrete barrier sa barangay Igbukagay bago bumulusok sa bangin.